Ang magulang nyo rin ba ay matatawag nyong isang bayani? Ako oo. Ngayong araw pala ay napagdesisyonan ko nga na dito muna ako kila Papa. At pagkarating ko nga dito nakita ko nga may pasyente si Papa. Walang nagtatanong pero oo, isang magaling na manggagamot si Papa. Pag alis nga ng pasyente ni Papa, agad namang nagpaapoy si tita dito sa kalan para maghanda ng tanghalian namin. At ito namang si Papa namitas na rin ng sitaw para sa aming tanghalian. Habang abala si Papa sa paghimay ng sitaw, abala naman itong si tita dito sa pagpapaapoy. Ito nga si Papa, nakita ko nga dyan madalian yung gawa kasi nga daw pag isa-isa ang paggawa ng sitaw ay matagal. At ito nga maganda na ang lingas ng apoy. At ayan nga si tita nagpe-prepare na din ng rekado habang si Papa naman abala sa paggawa ng sitaw. At tapos ni Papang gawin yung sitaw ay inabot niya na kay tita. Nakulangan nga si Papa sa bawang nagawa ni tita kaya ayan nagdagdag siya. At nakita ko nga dyan ginisa ni Papa yung magic sarap sa mantika. Parang kay Papa ko lang natutunan yun ah. At ayan nga sinunod niya na yung sitaw. Hindi ko nga alam guys kung sino talaga nagluluto sa kanila dyan. Ewan ko nga bakit ang sweet nila dyan. At ayan nga si Papa nag-prepare na din siya ng sili para panghalo dyan para daw may konting sipa. Ito talagang si Papa mahilig sa sili. Ikaw ba naman purong Bicolano, diba? Shout out po pala sa mga ka-Bicolano namin dyan na mahihilig din sa sili. Nakita ko nga guys yung niluluto ni tita at ni Papa dito. Grabe ang sarap tignan. Green na green. Yung tipong pagkagat mo ng gulay manamis dahil bagong pitas. At ayan nga nilagyan na rin ni tita ng dilis dahil meron nga daw silang natira para kahit papano merong sahog. At ayan nga inihanda na rin ni Papa yung papaya para daw may panghimagas kami. At gumawa na rin siya ng kalamansi tapos lalagyan niya ng sili. Tawag namin dyan guys pampagana. Kayo rin ba mahilig dyan? Yung tipong bagoong na may sili, suka na may sili, o kaya naman asin na may kalamansi. Tapos lalagyan mo ng sili. Gaganahan ka talaga kumain kahit gulay ang ulam. Ayan nga si Papa na yung nagluto. Papa talaga ang bida dyan. Siyempre for the sipag ang Papa, wala na nga akong masabi sa kasipagan ng Papa ko. Nako, pag napanood talaga to ni Papa, ngingiti talaga tenga nun. Habang abala nga si Papa magluto, may nakita akong saging dito. Kaya kumain muna ako kasi gutom na talaga ako. At nung malapit ko ngang matapos kainin yung saging na kinakain ko, sakto namang patapos na magluto si Papa. Grabe, mukhang masarap yung niluto ni Papa. At ayan nga, pagtapos niyang magluto ay tinulungan niya na rin si tita mag-ahin para makakain na kami. Ito nga si Papa, hindi talaga magpapatalo. Pagtapos niyang magsandok ng ulam, pinag-pray niya na din yung pagkain para daw mas mabless pa kami at mas mamunga pa ng marami yung tanim niya. Ngayon, inayos ko na lang din yung cellphone para makasabay ako kila Papa. Kain na rin po kayo. Habang kumakain nga kami rito ay nagkukwentuhan kami dahil si Papa nga, ang dami niya nga kinukwento tungkol sa pagkabata niya at yung mga hirap na dinanas nila noon. Ito nga yung pinaka-paborito kong kwento na gustong gusto kong naririnig. Dahil kapag yung hirap na pinagdaanan na nila Papa ay naririnig ko, lalo lang akong nai-inspire. Tipong sinasabi ko na lang sa sarili ko na balang araw, hindi ko ipaparanas kila Papa yung hirap na naranasan nila noon. Dahil gusto ko ring maranasan nila yung ginhawa na hindi nila naranasan noon. Kayo ba guys, anong paborito nyong kwento? Kaya nga tuloy lang ako sa pakikinig dyan dahil totoo ngang napakasarap pakinggan ng totoong kwento mula sa iyong magulang. At pagtapos nga ng napakahabang kwentuhan, naalala ko nga na kaya nga pala ako mag-i-stay ng ilang araw dito kay Papa. So kung maranasan na ako naman mag-alaga ng mga kambing ko na paalaga kay Papa. Munti ko nang makalimutan isugat dahil napasarap nga ang kwentuhan namin. Naalala ko nga guys, nung una 2 lang yung kambing na yan. Tapos naging 8 na sila. Bali 4 na nga lang pala sila ngayon dahil nagbenta na nga kami ni Papa. Ganon talaga, kailangan ng magbenta kasi yun naman talaga ang purpose niyan para makatulong sa amin ni Papa kapag kailangan namin. Malaking tulong ang pag-aalaga ng kambing sa amin. Naalala ko dati, hindi ko pinangarap o hindi ako nag-expect na makakapag-alaga ako ng ganito karaming kambing dahil nga may kamahalan. Pero nung binigyan ako ni Lord ng pagkakataon na magkaroon ng puhunan, pinag-isipan ko talagang maigi kung saan ko gagamitin ang pera at naisip ko nga na kambing na lang yung bilihin ko. Dahil bukod sa hindi mo na kailangan bilihan ng pagkain sa araw-araw, ay napakabilis pa nilang dumami. At pagtapos ko ang isuga yung mga kambing, sinunod ko naman itong pagtayo ng tent. Hindi pa nga ako sigurado sa pwestong napili ko dahil nga baka umulan, medyo mahangin din kasi nung time na yan. At nung nagwawalis na nga ako dyan, bigla akong tinawag ni Papa kasi nga nakapag umuulan nga daw ay bumabaha dyan kaya nga lumipat ako ng pwesto. At ayan nga, dito ko nga napiling magtayo ng tent dahil dito daw ang hindi binabaha. Ay nako, nakita ko nga si Papa at si Tita dito, ang sweet na naman. Ito kasing si Papa tamang pabunot lang ng uban.
yan. Naalala ko nga dyan guys, nung bata akong pinagbubunot ni Papa ng uban niya. Tapos bibigyan niya ako ng 5. Tapos nga kapag tulog na siya, iiwan ko na siya. Kasi nga excited akong ibili ng candy yung binigay niya. At pagtapos ko nga i-assemble yung tent, tinulungan na nila ako para maitayo ko ito. Dahil nga nakikita ni Papa na nahihirapan ako. Ito talagang si Papa masyadong matulungin. Sinunod na din pala namin ilagay ni Papa yung cover para kapag umulan ay hindi ako mabasa sa loob. Baka nga pala magtaka kayo kung bakit may dala akong tent. Dinala ko talaga yan para may tulugan ako. Dalawa lang kasi yung papag sa kubo nila Papa. Yung isa ay sa kanilang dalawa ni Tita at yung isa naman sa dalawa kong kapatid na lalaki. Inayos ko na nga din pala yung higaan ko dyan para mamaya ay hihiga na lang ako. O diba parang sa camping lang. Pagtapos nga naming ayusin yung tent at maya lang may dumating na bisita si Papa. Ito pala yung bagong pasyente niya ulit. Nabanggit ko nga kanina na isang magaling na manggagamot si Papa. At nabanggit ko nga rin sa unang video ni Papa na kumadrona siya. Totoo pong isang magaling na manghihilot si Papa dahil nga po araw-araw ay maraming taong pumupunta sa kanya para magpahilot. Kita ko nga dyan yung bata. Kahit masakit na yung nararamdaman niya, tawa pa rin siya ng tawa kasi naman itong si Papa pala biro. Ito parang Aray ko po, masakit din po dyan. Marami mong masakit. Dapat pagpuputulin na ito. Takot na takot mabusan eh. Gamot na ito. Iyak na po ako nito. Ito ay, hindi na. Kaya mo yan, kaya mo yan. At ayan nga, pauwi na sila. Hanggang dito na lang din muna ang ating video. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi.